Paano mag-apply online at maging isang SFD Instant Delivery Rider ng Shopee? Alright, para makapag-sign up online, install nyo muna yung Instant Delivery apps. Ano nga ba ang mga requirements at kailangan tandaan sa pag-sign up online ng application? So take note of a professional license man or non-pro license. In this video, alamin natin kung ano ang mga kailangan gawin at dapat tandaan para ma-activate at maging ganap na Instant Delivery Rider. Stay tuned! Alright, welcome ulit to Papisay Vlog. So in this video ay alamin natin kung ano nga bang mga requirements na kailangan at kung paano mag-apply online sa SFD Instant Delivery Apps ng Shopee. So kung ano yung mga requirements, unang-una syempre ay ang driver's license. So take note, mapa-professional license man or non-pro license ay tinatanggap yan ng instant delivery ng Shopee. So no worries na sa mga non-pro holders dyan na riders. So welcome pa rin kayo at makaka-apply pa rin kayo online dito sa instant delivery. Susunod ay ang legal documents ng iyong mga motor. Siyempre, particular na ang ORCR at sales invoice or deed of sale ng motor. At kung hindi naman sa'yo nakapangalan at otorisado kang gumamit ng motor, siyempre kakailanganin mo ng letter of authorization na may kasamang valid ID ng may-ari ng motor at may 3 pirma sa ibaba. For example, sa akin, hindi sa akin napangalan ng motor, nakapangalan sa misis ko. So, kinailangan ko pa rin ng letter of authorization na may pirma niya. Tapos, valid ID or photocopy ng valid ID niya na may pirma niya sa ibaba. Take note, 3 pirma yun na ng owner ng motor. Tapos, kailanganin mo rin ng NBI clearance. So, pwede naman to be followed dito. So, within 30 days after mo mag-sign up, so, kinakailangan may provide mo na yung NBI clearance. Alright, para makapag-sign up online, install nyo muna yung Instant Delivery app. So, puntahan nyo lang ang description box below. Click nyo lang yung link ng Sign Up Instant Delivery Apps. Tapos, directly mapupunta na kayo doon sa installation ng apps. Tapos, during sign up online, huwag nyo kalimutan ilagay yung aking referral code. So, after nyo ma-activate at makapagbiyahe na at nakatapos kayo ng 5 orders, so magkakaroon kayo ng 500 pesos bonus from SFD Instant. So, huwag nyo kalimutan ilagay during sign up yung aking referral code. So, kapag na-install na yung apps, so punta na tayo sa ating phone at mag-register na tayo online. Alright, so i-open na natin yung ating instant delivery apps. So, ayan. So, pag na-open nyo, huwag nyo kalimutan i-activate yung GPS para ma-access natin na maayos yung apps. Alright, so pag na-activate na natin, click sign up sa ibaba. Tapos, lagay na natin ang ating mobile number na ginagamit. Alright. Okay, tapos verification na. Verification. Tapos, antayin lang natin ang OTP code na isi-send sa number natin. Tapos, input lang natin, syempre, yung OTP code. Let's go. Click next. Tapos, set na natin yung ating password na ilalagay. Okay, so kayo na bahala dyan kung ano yung password na gusto nyo. Tapos, sign up. So, yan, kung naka-enable lang yung mga biometrics sa cellphone, so, iset nyo lang, syempre. Verify nyo lang ang yung mga biometrics. Tapos, pag okay na, you have successfully created the account. Click next. Let's go. Okay, sign up details. Syempre, lalagyan natin ating full name. Tapos, service area. Syempre, Metro Manila lang, service area. Then, motorcycle. Wala pa naman ibang option, so click next. Okay, welcome. Let's start your sign up process. Documentation na tayo. Start now. So, click submit documents. So, kung naka-ready na yung mga documents natin, so, i-attach na lang natin isa-isa. So, first, basic information muna tayo. So, syempre, una ilalagay natin ang ating email address. Tapos, service area, Metro Manila na yan. Then, preferred state of operation. Siyempre, Metro Manila lang din. Tapos, preferred city of operation, Metro Manila lang din. Wala na bang ibang option. Tapos, residential address. Siyempre, input na natin yung address natin. Tapos, ito na. Huwag nyo kalimutang ilagay yung referral code dito sa ibaba. So, lagay nyo lang referral code na yung sinabi ko kanina. Nasa description box below. Then, pag nilagay nyo na, add lang kayo ng profile picture. Alright. Taking picture muna tayo. Let's go. So, sa pag-take ng photo, siyempre, profile picture nyo to. Siyempre, nakadamit kayo na maayos. Walang sombrero, walang eyeglasses. So, itatapat nyo lang yung mukha nyo dun sa guide ng screen. Tatapat nyo lang pati yung shoulder. Ayan. Pag okay na, so click next.
So, emergency contact naman tayo. So, syempre, huwag natin kalimutan ilagay ang ating emergency contact person, contact name, relationship sa emergency contact. Tapos, syempre, contact number. Contact number ng emergency contact person. Pag okay na, click next ulit. Okay, dito naman tayo sa driver and vehicle. So, syempre, driver license number. Tapos, driver license expiry date. So, nakalagay naman yan lahat yung information dun sa lisensya ninyo. So, update nyo na lang dito. Tapos, syempre, picture ng lisensya, front side ng lisensya. So, kung gusto nyo makita yung sample, click nyo lang sa right side yung view sample para may guide kayo kung paano nyo siya pipicturan. Alright, pag nailagay na yung back side naman ng lisensya nyo. Tapos, next ay sa vehicle owner type. So, ilalagay nyo lang syempre kung ikaw ay may-ari ng motor, syempre, dito sa I own the vehicle. So, kung sa second hand naman, hindi ka first owner, syempre, pangalawa. So, pangatlo, rental or borrow. O yung hindi sa'yo nakapangalan yung motor, meron ka lang letter of authorization na hinahawakan. So, in my case, letter of authorization na meron ako, tapos valid ID at may 3 pirma ng misis ko. Tapos next, vehicle plate number, syempre, lalagay natin yan. Tapos, vehicle official receipt o yung OR ng motor. So, yan. So, kung gusto nyo makita yung sample, ayan, para may guide kayo, view example lang bago nyo picturean. So, yan, lalagay na natin OR ng motor. Tapos, CR naman ng motor, lalagay din natin. Syempre, clear copy, hindi blur, para mas madali nilang ma-evaluate at makita. Tapos, next ay ang vehicle front. So, syempre, pipicturean natin yung motor na gagamitin natin. Para makita nyo rin yung guide, so, view example lang ulit. Makita nyo yung guide na kung paano nyo siya picturean. So yan, picturean nyo lang ang harap. Tapos yung sa next naman ay yung sa likod naman. Picturean din natin. So yan, sa vehicle sales invoice, ilagay na rin natin dyan yung resibo ng pag-purchase nyo ng motor. O kaya kung installment man, ilalagay nyo lang yung disclosure statement. So may papel naman yan pag installment yung motor nyo. So pwede yun na lang picturean nyo. Kasi yung sa akin yun na pinicturean ko kasi kinuha ko yung motor ko installment. Pero tapos na ito nung ano pa, 2024. Alright, tapos yung authorization letter pagka hindi sa'yo nakapangalan yung motor. So pag nalagay nyo na yung LOA, authorization letter, so sa ibaba naman yung sinasabi kong photocopy ng valid ID ng owner na may 3 pirma sa ibaba. Tapos click next. Click next, dito na tayo sa other documents. So dito ilalagay natin yung ating TIN number. So sa paglagay ng TIN number, so ilang digits yan? 9 digits. So pag nalagay nyo yung 9 digits, susundan nyo ng 5-0. So yun yung kailangang format na sundin para maklik nyo yung next. Alright, so click next. Tapos, dito na tayo sa general terms. So, scroll down lang yung baba. Tapos, click sign up. Tapos, kinakailangan ng pirma ninyo. So, pirmahan nyo lang yan. Alright. Tapos, click submit. Pag okay na lahat, click submit na. So, yan. After may submit yung mga documents, so, andito na. Review in progress na. So, under evaluation at review na ang inyong mga dokumento na naipasa. So, it will take around 7 to 10 working days. We will notify you via Noti, SMS, or if there is any update. So, yun. Pag okay naman lahat ang inyong mga dokumento, so, pag na-review na nila, so, within 24 hours or after 24 hours, so, activated ka na kaagad. At for orientation ka na. So, yung orientation pala nila, through online lang din. So, lalabas yun doon yung mga orientation video at training video. So, papanoorin nyo lang yun. So, para may idea lang din kayo. So, syempre, kinakailangan din naman talaga yung orientation at mga training videos. Okay, pagtapos na kayo sa orientation, okay na lahat, activated ka na as delivery rider ng Instant. So, welcome on board Start Delivery. Alright. So, next ay makikita nyo yung pag-upload ng mga additional document. Kung meron na kayo NBI, so go to upload na, tapos ilagay nyo na lang yung NBI nyo. So, kung wala pa naman, upload later na lang. So, within 30 days, kailangan may provide nyo NBI at mai-attach nyo dito sa additional documents. Alright. So, pagkatapos yan, so, open na kayo at explore nyo na lang yung apps. So, ready to accept order na kayo. So, dito sa SFD, sabi nila, kahit wala kang top up, makakapag-receive ka ng mga orders o yung mga bookings. So, no worries doon. Kahit na wala kang top up, makaka-receive ka pa rin at makaka-accept ka ng mga bookings. So, about naman doon sa top up nila, magta-top up ka lang kapag ka may na-receive ka o may na-deliver ka na booking na COD. Siyempre, magtatanggap ka ng cash. For example, 100 pesos yung natanggap mong cash. So, ita-top up mo rin yun kasi kukunin nila yun. Kasi ang bayad nila sa'yo through online, walang cash. So, kung ano yung mga COD na ibabayad sa'yo, ita-top up mo rin. Kasi babawas nila yun. So, lahat ng mga bookings na makuha natin through credit o through online yung mga bayad. Tapos, kung may commission man silang binabawas, approximately mga nasa 2% commission lang.
Alright, so ganun lang kadali mag-sign up online dito sa SFD Instant Delivery ng Shopee. So kung may natutunan kayo at kung nagustuhan yung video, don't forget to like, share, and subscribe. At kung gusto nyo malaman yung naging experience ko sa unang biyahe ko dito sa SFD, so panoorin nyo lang tong next video na ito. At para malaman nyo kung ano yung mga naging issue at kung ano yung mga naging experience ko sa unang biyahe ko. Alright, so maraming salamat sa panonood. So hanggang dito lang muna. Ingat po tayong lahat. Ride safe always. See you in my next one. Bye-bye.